Ngayong gabi, isang binatang namatay ang amang mangingisda. Paano na lang ang kabuhayan ngayon? Problema namin po yung pagkain namin. Kasi malaki po kasi yung alon. Hindi kami makalaot. Hindi ko alam kung gusto ko pang mangingisda o hindi na. Alamin sa special live telecast ng The 700 Club Asia, Miracles, imayin mo na. Susunod na. Mga 15 years old po siguro na ako ay nagsimulang nangisda kasama ng tatay ko po. Ang bilis ko kasing natuto, kaya yun, halos ako na yung kasama ni tatay noon. Dahil sa malalaking alon sa dagat, hindi sila makabalik sa pangingisda. Problema namin po yung pagkain namin. Kasi malaki po kasi yung alon, hindi kami makalaot. Minsan na po may huli, parang yung mahuli lang namin po, may kunting pambili ng bigas, ng pagkain po, wala na talaga. Hindi po kami lalaot, mamamatay naman po kami sa gutom. Pero pag kami lumaot po, buhay naman yung nakataya sa pangingisda namin. October 2023, isang di inaasahang pangyayari ang kinaharap ng kanilang pamilya. Kaya yung lumaot kami, di namin alam na malaki pala yung alon na andun na sa harap namin. Kaya yun, natabunan kami ng alon. Yun yung pagkahulog niya, nahulog dyan sa dagat. Dahil sa pagkasawi ng ama ng tahanan, nabalot ng lungkot ang pamilya Agualin. Nilukob din ng takot si Mark Lowy. Dahil sa pangyayari na nga po yun, parang hindi ko alam kung gusto ko pang mangingisda o hindi na. Pero pipilitin ko na lang na ganun talaga yung buhay. Kaya lang natatakot muna akong lumapit sa mga dagat, sa mga bangka. Kasi doon sa nangyaring trahedya sa akin. Hindi muna ako makabalik sa dagat kasi kalilibing lang yung tatay ko. Tapos wala naman kaming pagkukuhanan ng pagkain. November 2023, isang araw matapos mailibing ang ama, dumating ang Operation Blessing sa Ilocos Sur upang mamahagi ng food packs para sa mga mangingisdang nasalanta ng bagyo. Tapos nabalitaan po namin yung sinabi nilang food distribution. Nung nakita namin na ganun pala, malaking tulong na sa amin. Bukod sa food packs, malaking tulong ang prayer counseling para maghilom ang sugat ng trahedya at maibalik ang lakas ng loob ni Mark na bumalik sa dagat. Pinag-pray po nila kami. Parang gumaan naman yung pakiramdam ko. Pagkalipas ng 3 buwan, naging sapat ang food packs para sa pamilya ni Mark hanggang magkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa pangingisda. Dati ayaw ko munang tumingin sa tabing dagat. Pero ngayon, nakabalik na sa pangingisda. Salamat po sa Operation Blessings na binigay nila sa amin. Malaking tulong po sa amin ito ng pamilya ko. Salamat sa Panginoon at nakabalik na ako sa pangingisda. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lang pagkain ang naibahagi natin kundi pag-asa para makapagsimula muli sa tulong ng Panginoon. Welcome to Day 9 of Miracles, Imayin Mo Na! Live tayo ngayon sa GMA. Live streaming tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Kaya naman help us spread the spirit by giving, by sharing our live video on your social media accounts. And of course, gamitin nyo rin ang hashtag na Miracles, Imayin Mo Na. And of course, mapapanood din tayo abroad sa GMA Pinoy TV. Nako, Miracles, Imayin nyo na. No? Pinanood natin si Mark. Alam mo, na-realize ko siguro every time na nakaharap siya dun sa dagat, humihingi siya ng himala sa Panginoon na parang sana malampasan niya yung takot. At hindi talaga siya nakalimutan ni Lord na God is really mindful of us. Saka Iko, diba, yun talagang hindi lang yung gift packs yung nabigay. Pati prayer, spiritual side, talaga natulungan sila ng Operation Blessing. Amazing talaga. Amen, amen. Alam nyo, napakahalaga talaga na maging instrumento tayo ng himala para sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtulong, nagbibigay pag-asa tayo sa mga kapwa natin na katulad ni Mark.
Muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob at bumalik ka sa pangingisda dahil sa pag-asang natanggap niya. That's right. Tama ka, Iko. No? Sa ating munting paraan, pwede tayong magdala ng liwanag at lakas ng loob sa mga pusong sugatan at nawawalan ng pag-asa. Yan ang kinakailangan ng mga kababayan nating nakaranas ng trahedya tulad ng mga kalamidad. Alam mo, sa bawat disaster relief project ng Operation Blessing, nabibigyan natin ng pag-asa ang bawat biktima upang sila ay makapagsimula muli. Kaya naman, patuloy tayong magtulungan at magbigay. Dahil sa bawat biyayang ibinabahagi natin, tayo mismo ang nagiging biyaya para sa iba. Dahil din sa One Step Ahead project ng Operation Blessing, agaran tayo makakapagbigay tulong sa mga naapektuhan ng iba't ibang trahedya. Kaya sama-sama tayong tumulong. Scan that QR code on the screen and be a miracle to our kababayan in need of help. So ayan na nga, at eto na, sama-sama tayo mag-celebrate ng miracles. Dahil sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng CBN Asia, tayo po ay magtitipon upang ipagpasalamat ang katapatan ng Diyos. Join us on September 24, 2024 para sa Beyond Measure. For more details, let's watch this video. Para kay Yahweh. Hey! Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A. Accredited Remittance Center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or iRemit Abroad. B. Bank, BDO, BPI, Metro Bank, or Union Bank. C. Click Kiosk of 7-Eleven. D. Digital payment using your credit card. GCash, Maya. Partner with CBN Asia now. 3 buwan nang sumasakit ang tiyan ni Rolando. Ano kaya ang rason at paano ito masusolusyonan? Panoorin natin ang kwento. Ano na, 3 buwan. Tapos medyo malala, minsan na araw-araw. Wala ko magagawa, walang kamot. Ganito ang araw-araw na kalbaryo ni Tatay Rolando dahil sa pagiging acidic. Dagdag pa dyan ang kanyang anemia at high blood. May tubig, inom. Siyempre, maghintay ka lang na matigil para makakatulog ako. Dahil sa walang kakayahang magpatingin sa doktor, sariling sikap ang ginagawa ni Tatay Rolando upang maibsan ang kanyang paghihirap. Walang pambili ng gamot. Hindi makapagsikap kasi walang tira. Hindi ka naman bigyan. Hindi lamang si Tatay Rolando ang may pangangailangang medikal sa barangay Oras, Tabaco, Albay. Dahil dito, sinadya ng Operation Blessing ang nasabing komunidad. Maganda na nandito kayo para napagbigyan niyo akong gamot sa aking sakit. Hindi nagaksaya ng panahon si Tatay Rolando at mabilis ang nagpa-check up. Agad naman siyang tinignan ng isa sa mga volunteer doctors at binigyan din ng karampatang gamot. Isa lamang si Tatay Rolando sa 242 individuals na nabigyan ng libreng medical check-up. Dahil sa kagalingang natamo, bakas ang tuwa sa mga natulungang residente. Salamat sa Lord. Maraming salamat. Operation Blessing. Amen. O, talaga ang ganda ng word na yun. Talagang sinadya ng Operation Blessing na puntahan si Tatay, di ba?
kagalingan. Yan ang minain ni Tatay Rolando. Alam nyo, napakalaking tulong sa ating mga kababayang nasa laylayan ng lipunan ang Operation Blessing Mobile Clinic. Ito'y nakakarating sa mga malalayong lugar kasama ang ating mga volunteer doctors, dentists at nurses upang magbigay ng pangunahing medical services sa mga nangangailangan. Nagdadala rin tayo ng libreng gamot upang hindi na sila kailangan pang gumastos. Alam niyo po, sa tuwing tayo ay nagbibigay at tumutulong, nakikita po ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga sa Proverbs 19:17, one who is gracious to a poor man lends to the Lord, and He will repay him for his good deed. Sa pagtulong sa iba, sinusunod natin ang utos ni Jesus na ipakilala ang Diyos at maging instrumento tayo ng Kanyang himala sa buhay ng mga kababayan nating naghihikahos. Sa kasalukuyan, ang inyong mga suporta ay umabot na sa 2,616,755 pesos. Wow! Kaya alam nyo, patuloy tayo maging daan sa miracles na inilaan ng Diyos sa inyo. Just scan the CBN Asia QR code on the screen to send in your donation. You can also use your credit cards or e-wallets to donate. That's right. And to find out who have already sent in their donation, we have with us actress, influencer, and singer, Ina Asistio. Hello! Hello po sa inyong lahat. Hello sa lahat ng viewers natin. Hello, Ina. At kasama din natin ngayon ang River Worship singer and composer, Ava Canacelli. Yes. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood ngayong umaga. Yan. So, Ina and Ava, dahil miracles ang pinag-uusapan natin ngayon, ano bang mga miracles na na-experience na ninyo sa buhay ninyo? Ako po lately, yung healing from emotional healing and yung mga heartaches na nararanasan natin. I'm thankful na si Lord unti-unti niya akong hinihil dun sa mga heartaches na yun. Wow. How about you, Ina? Ayan, maliban sa healing, ako naman reconciliation. Kasi yung brother ko, after 2 years, yun, ni-reconcile ni God like Saturday lang. So, ganun ka-recent. Wow. So, for me, it's really a miracle kasi talagang may tamang timing si Lord. God is indeed the God of miracles. Kaya naman, Ins, can you help us read yung mga donations natin? Ayan, marami na tayo natanggap na donations. So, meron tayo kay Irene from Quezon City, 500 pesos. And then Joyce of Marikina City, 13,000 pesos. Wow! Friends of Las Piñas City, nagbigay ng 500. Tapos, meron din tayong FB stars. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng FB stars. Sydney, 10,000 stars. Denaya, 50 stars. Sorry, 10 stars lang. 50 stars. Why not? Eileen, 20 stars. And Euris, 70 stars. Maraming salamat po sa mga pledges ninyo. Thank you. At naku ito, Ava, makakasama ka namin sa Beyond Measure 30th Anniversary Concert ng CBN Asia. Okay, practicein mo nga sabi mo, good evening, Aranera! Ayun po, ini-invite po namin ang lahat na samahan niyo po kami sa September 24, 2024, 6 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. Ito po ay napakagandang worship celebration. Sama-sama po tayong magpupuri sa Panginoon with other artists. Madami po tayong many artists like Gary Valenciano, Morissette, Sam Concepcion, at marami pa pong iba. Okay, akala ko sabihin mo, Pastora Jamie Red. Wala na naman ako dyan. Nakakalungkot na. Okay, so Ava, can you read some of our pledges? Ayun po, maraming salamat po sa mga nag-donate. Thank you, Grace from Quezon City, 1,000. Ana Muntinlupa, 500. Juliet, Quezon City, 1,000. Emily from Marikina, 500. Merlin, Makati City, 500. Yo. And Marian Muntinlupa, 100 pesos. Thank you so much. Thank you, Ava and Ina, for joining us. And for those of you who have sent their support, meron kaming special gift para sa inyo. Panoorin natin to. Experience the power and encouragement to overcome life's challenges with faith and strength. As children of God, believing in God's promises, we are more than conquerors. So when temptation comes, you can immediately ask the Holy Spirit's help. Take it out of my mind. Donate any amount today and receive exclusive streaming access to Peter Kairou's powerful audio teaching, More Than Conquerors in Christ. Give and become a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name.
ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? At kasama natin via video call si Roy from Naga City, Camarines Sur. Hello, Roy! Hello, Roy! Hello po, magandang araw po sa lahat ng nanunood at bumubuo po ng The 700 Club Asia. Yun, Roy, matagal ka na raw ipinapanalangin ng iyong nanay at may miracle ka daw na na-experience habang nanonood siya ng The 700 Club Asia. Ano yung himala na yun? I-share mo naman. Opo, actually, I started using drugs when I was 16 years old. Maaga din po akong nag-asawa at the age of 17, may anak na po ako. Nagsimula po yung paggamit ko ng drugs sa mga offer ng mga kaibigan ko kasi that time nasa banda po ako. So every time may gig po kami, gumagamit po kami ng droga. Not knowing po na mahuhook po ako doon. So 2009, when my father died, lalo po akong nahook sa pinagbabawal na gamot, which is shabu. Nasundan po ito ng failed marriage kung saan po naghiwalay po kami nung unang asawa ko po. So it was very hard for me to cope up with the losses. So nauwi po siya sa paggamit ng droga araw-araw. Siguro for a day, nakakagastos po ako ng 500 to 1,000 pesos just to use drugs. And yung access po kasi dito sa akin noon is very easy kasi malapit lang yung mga sources din dito. So akala ko po maayos ng droga ang mga problema ko sa buhay kasi every time I use drugs, ang feeling ko po parang si Superman ako. So at first, masarap, maganda. Akala mo nasa langit ka pero sa hulihan, impyerno din pala. So dumating po ako sa point na nagbebenta na ako ng mga gamit, nawala na po ng tiwala yung mga kaibigan ko sa akin, nanloloko na ako ng tao, nawala ng tiwala yung mga kakilala ko, and of course po yung family ko. Even yung sarili ko po, nawala na din ako ng tiwala sa sarili. Dito sa church namin, pinagbili ko yung mga instruments sa church, yung drums, keyboard, lahat ng gamit sa church. Naging suicidal po ako. May mga scratches ako sa kamay, hanggang po dito sa my arms ko. So, to cut the story short, isang gabi po, it was year 2013, gumamit po ulit ako ng drugs and papunta po ako sana sa casino. Nung pumasok po ako sa room ng mother ko, nanonood po siya ng The 700 Club Asia. And there was Sir Peter, he was praying like this. Sabi niya, may nakikita ako ngayon na lulong sa droga at lulong sa sugal. And he was praying fervently. Sabi niya, huwag ka nang umalis, huwag ka nang magsugal. So tinamaan po ako by heart. And sabi ko kay mother ko, kinakausap ako nung lalaki sa TV. So starting that night, di na po ako umalis. And my mother still continues to pray for me. Amen. And nagkaroon na rin po ako ng desire to know the Lord and serve God. Wow, Roy, that's a beautiful story, no? Talagang nakita natin how faithful God is. So paano yung turning point mo? So nung narinig mo yon, nagka-breakthrough ka, paano mo talaga literally nakilala ang Panginoon? Well, sa akin po, kasi yung father ko is a pastor and at the same time a colonel in the PNP. Yung mother ko is a pastor din. Hindi pala ibig sabihin na kapag Christian yung parents mo, as a pastor's kid, Christian ka na din. So you have to find out on your own na magkaroon ka po ng personal relationship sa ating Panginoong Jesus. So ganun po talaga. Alam mo, Roy, natutuwa ako kasi napakabigat nung kinakwento niya sa atin, di ba? Pero habang sinasabi niya, nakangiti siya, tapos parang ramdam mo yung paglaya sa kanya. Gusto ko lang malaman, pwede mo bang i-describe sa amin kung ano yung pakiramdam ng katulad mo, no, na nakalaya ka sa mga biso mo after 4 long years, no, na nakatali ka dyan sa tanikala ng droga at biso? Yes, unang-una po gusto ko magpasalamat sa ating Panginoong Jesus. He is the author of change po sa mga buhay natin and of course sa buhay ko din. Year 2017 po, nung unti-unti na po ako nakalaya sa sugal at droga, nagkaroon po ako ng maayos na trabaho as sales representative, naging supervisor na din po and naging manager na din po on later part. Ako po ang nagpipreach sa family namin dito sa Jesus the Mediator Christian Fellowship Independent Church. Nagli-lead din po tayo ng Bible study sa mga kapulisan and nagbibigay din po ng simple testimony. Nakaka-amaze lang po
kung saan ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay hindi niya po talaga tayo binibitawan. Gusto ko po magpasalamat sa mother ko, kay Mama Onting, sa buong family ko, sa mga kapatid ko na nanonood din ngayon, sa mga prayers po nila sa akin. And of course po sa The 700 Club Asia, sa patuloy po na pagiging consistent through the years na magpalaganap ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. To God be all the glory po. Wow. So, sa mga nakakapanood sa atin ngayon, Roy, ano yung parang lesson na gusto mong i-share sa kanila? For now po, ang masasabi ko lang is may kwenta yung kwento mo. Ako po naniniwala na kapag may desire tayo na mag-serve sa ating Panginoong Jesus, hanggat tayo po ay may desire na gusto nating mabago, hindi po tayo aatrasan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Wow. Wow. Tandaan natin yun. I-share nyo yun, i-tweet nyo, i-post nyo. May kwenta ang kwento natin. Nakakatuwa. Alam mo, Roy, we are so grateful na shinare mo sa amin at sa ating mga televiewers at sa mga nasa online yung storya mo ngayong gabi sa aming lahat. At tulad ni Roy, maaaring matagal mo nang inaantay ang paglaya sa tanikala ng kasalanan. At kung gusto mong maranasan ito sa iyong buhay, katulad ni Roy, sumabay ka sa isang maikling panalangin na nagmumula sa puso mo. Panginoon, maraming salamat po sa narinig naming kwento. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kwento ng walang tapon, katulad ng nangyari kay Roy. Lahat ng pinagdaanan niya sa buhay, Panginoon, ay nagdala sa kanya dito ngayon at narinig namin na may pag-asa pala. Kahit gaano kalala na po at gaano kadumi na ang aming mga buhay, may pag-asang malinis kami at makapagsimula muli. At dahil po iyon sa ginawa niyo sa krus, Panginoon. Thank you, Lord, because you obeyed your Father and you died on the cross for us to save us from our sins. And tonight, Lord, katulad po ni Roy, we just want to surrender, Lord, our hearts to you. Sinusuko na po namin ang aming pagsunod, ang aming pagtiwala, Panginoon, sa inyo. Dahil alam po namin na mahal nyo kami. Father, we know that we are sinners. And tonight, Lord, we just want to surrender to your loving heart. Alam po namin na mahal nyo kami, kaya ginawa nyo para sa amin. Tinatanggap ka namin sa aming puso bilang Panginoon, tagapagligtas. At mula sa araw na to, Panginoon, mag-uumpisa na naming makita ang maraming paglaya sa iba't ibang bahagi ng buhay namin. We just want to praise you in Jesus' name. Amen. And someone who's watching right now, na maaaring ikaw ay lulun sa isang bisyo, lulun sa isang kasalanan. I just want to pray for you right now. Hindi aksidente na nandito ka ngayon at nanonood, and the Lord wants to encounter you and hug you today. Lord, today I pray, God, sa lahat ng nanonood ngayon, na may struggle, Lord God, sa kanilang vices, o merong bondage, Lord God, na matagal na pong talagang matagal na nilang tinatago, Lord God, sa kanilang mga buhay. Lord, today, I speak, God, for breakthrough. Lord, walang mahirap sa'yo, God. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Basta mag-surrender kami. Ibigay namin, Lord God, lahat ng mga bondages na ito, Panginoon. You are in the business, Panginoon, of breaking us free. And Lord, tonight, God, the Lord is telling you, anak, lalaya ka. Basta ibigay mo yan sa akin, sabi ng Diyos. Ibigay mo lahat ng bondages mo, lahat ng kasalanan mo. And the Lord is in the business of restoring you and giving you hope for the future. Father, Lord, ngayon po nagde-decide kami, Lord God, to break free from all bondages, Lord God. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. At kung sumabay ka sa panalangin at nais mong may makausap upang mabigyan ka ng gabay, tumawag ka sa mga numerong nasa iyong screen. Handa ang aming mga trained prayer counselors upang matulungan ka. That's right. You know, our prayer center is open 24/7 to give you counsel and pray with you whenever you need it. It is through your continued support that we are able to sustain this ministry. Kaya naman po salamat sa ating mga partners, and for those who have sent their support, we have gifts for you. Watch this. May plano ba talaga ang Diyos? Paano natin ito matatagpuan? Jamie and I will talk about this today. Tuklasin ang mga susi para maintindihan ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng exclusive video streaming access sa The Plan, Keys to Understanding God's Will in Your Life.
makakakuha ka rin ng streaming access sa More Than Conquerors in Christ audio teaching ni Peter Kairos. Give and become a CBN Asia partner today. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or iRemit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. We want to bring attention to an important issue, ang hirap ng access sa edukasyon para sa ating mga katutubong kapatid, lalo na yung mga nakatira sa malalayong mga lugar. Tama yan, no, Iko. Imagine living in a remote mountain community like Sitio Mapedia sa Barangay Rio Chico, General Tinio, Nueva Ecija. Para sa mga estudyante doon, hindi talaga simpleng lakad lang ang pagpunta sa school, kundi isang malaking hamon araw-araw. Ay, totoo yan, Jamie. Kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro, akyatin ang bundok at tumawid ng ilog para lang makarating sa kanilang mga paaralan. Isang nakakapagod na biyahe na hindi lahat kaya. Yes, tama yan. At hindi lamang yan, some students even have to rent small shanties near their school para hindi araw-araw ang biyahe at umuuwi lang sila sa bundok tuwing weekends. Sadly, dahil sa sobrang hirap ng buhay, may iba pa na hindi tinutuloy ang pag-aaral. Nakakalungkot pero may pag-asa. Sa pakikipagtulungan ng local government, church partners at Operation Blessing, nagpapatayo po tayo ng halfway house para sa mga dumagat at igorot. Isang ligtas na lugar kung saan pwedeng manatili ang mga estudyante habang sila ay nag-aaral. You know what? Your support to CBN Asia funding the construction of the halfway house is a powerful reminder po na ang edukasyon ay isang hindi lang privilege, kundi isang karapatan. At dahil sa mga ganitong proyekto, mas maraming estudyante ang nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Tama ka dyan, Jamie. That's why let's continue to support initiatives na nagbibigay ng access sa edukasyon para sa lahat, kahit saan man sila nakatira. Together, we can make a difference. Scan the QR code on the screen to send your donation. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, AdStrat, United Neon, Nixis, Unilab. Kapag pakiramdam natin walang solusyon ng ating mga problema sa buhay, alalahanin natin ang Philippians 4:13. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Tayo ay mananampalataya at maniwala sa Diyos ng himala. Sabi nga sa Psalm 77:14, ay nagpapaalala sa atin kung paano kumikilos ang Panginoon. Sabi niya, ikay Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan. Ipakita mo ang iyong lakas sa mga tao. Kaya naman, patuloy tayong kumapit at wag susuko. That's right, patuloy tayong manalig at manalangin. Para sama-sama nating maranasan ang miracles. Imayin mo na! Okay, so magbabasa tayo ngayon ng mga pledges. I'll start, no? Si Ben from Cainta gave 2,500. Si Jane, 200 pesos. Si Jeff from Bulacan, 500. Christina, 500. Lilibeth from Cavite, 1,200. Si Demiel, 100. FB stars naman. Si Kang, 100 stars. Eileen, 20 stars. At si Faith from FB, 50 stars. Starry night. Ito si Rodrigo from Rizal, 100. Si Elise from Manila, 300. Si Rubelin from Quezon City ay 150 nagbigay siya. And of course, si Jim Dem from YouTube, Super Stickers, nagbigay siya ng 500. At si Mirasol, 45 stars. At si April naman ay 20 stars. At dahil po sa inyong bukas na pagbibigay, ang ating pong latest update ay
2,622,905 pesos. Wow, thank you so much for joining us tonight. God bless you more and more. Bye! Daang-daang tao ang dumalo sa Medical Brigade ng Operation Blessing sa Ilocos Norte. Nagtulungan ang mga volunteers sa pag-asikaso at pagbibigay ng serbisyong medikal. Abangan bukas dito lang sa Miracles. Imayin mo na!